Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, 4 na araw na earthquake drill sa Metro Manila, sisimulan na ngayong araw. Mga estudyanteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Leyte, isasailalim na sa psychological debriefing sa Lunes. Pangulong Duterte, kontento sa report ng mga ahensya ng pamahalaan sa ginagawang rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. AFP at PNP magsusumite na ng position paper ngayong araw kaugnay ng martial law sa Mindanao. Korte Suprema, hinimok namang desisyonan na petisyon sa pagdaraos ng joint session ng Kongreso tungkol sa batas militar. 8 miyembro ng NPA patay sa enkwentro sa militar sa Laak, Compostela Valley. Pursuit at rescue operations sa pulis na dinukot ng mga rebelde sa Combal patuloy. Convicted big-time drug lord sa New Bilibid Prison, irerekomenda ng Dangerous Drugs Board na ilipat sa mga kulungan sa probinsya kaugnay ng panunumbalik ng illegal drug trade sa Bilibid. At LTFRB nagbabalang ilalagay sa blacklist ang mga mahuhuling driver ng Uber at Grab na bumabiyahe ng walang kaukulang sertifikasyon. Magandang tanghali, isasagawa na mamayang alas 4 ng hapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ikatlong Metro-wide shake drill. Mula sa Makati City, may report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Flor, handa na nga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa gagawing Metro-wide shake drill mamayang hapon kung saan susubukin ang iba't ibang mga senaryo upang makita yung mga posibleng mangyari sakaling ang tumama ang 7.2 magnitude na lindolo ang the big one dito sa Metro Manila. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, opisyal ng patutunugin ang malakas na sirena bilang hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill na pangungunahan ni MMDA Chairman Danilo Lim kasama si FIVOX Director Renato Solidum. Sabay-sabay nalalabas sa mga empleyado at mga estudyante sa loob ng mga gusali sa loob ng 45 segundo ng nakadock, cover and hold. 45 segundo ring patitigilin ang operasyon ng mga tren ng MRT at LRT. Gayun din, pansamantalang mawawala ng signal ang mga cellphone. Pagkatapos nito ay iaanunsyo ni Director Solidum ang kunwaring pagtama ng malakas na lindol na susundan naman ng broadcast announcement ni Chairman Lim para sa pag-activate ng lahat ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council sa iba't ibang mga lugar. Sabayang isasagawa ang earthquake drill sa 4 na quadrant ng Metro Manila. Evacuation at medical treatment ang gagawing senaryo sa Veterans Memorial Medical Center at fire drill naman sa Quezon City Memorial Circle na bahagi ng North Quadrant. Debris clearing operation at evacuation rin sa sentro ang senaryo sa South Quadrant na gagawin naman sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pagkukumpuni naman ng mga sirang water pipes at transportasyon ng mga relief goods ang sasanayin sa LRT2 Depot sa Pasig City. Habang susubukin rin ang kapasidad sa pag-aapula ng apoy at iba pang mga senaryo sa Intramuros Golf Course sa Manila na bahagi naman ng West Quadrant. Isa rin nga sa mga lugar na pagdarausan ng shake drill mamaya ang bahagi ng Emerald Avenue sa Ortigas kung saan tampok rin ang senaryo ng terror attack. Kasama rin sa mga makikiisa sa iba't ibang earthquake scenarios ang 17 mga local government units. Bukod nga sa Metro Manila, kasama rin sa mga makikilahok sa drill ang Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Inaasahang tatagal ang shake drill sa loob ng 30 minuto mamaya. Floor, dahil nga nataon ng Payday Friday at inaasahang lalo pang bibigat ang sitwasyon ng trapiko mamaya, magpapakalat ang MMDA ng 2,000 sa kanilang mga traffic enforcer upang pangunahan nga ang pagsasaayos sa daloy ng mga sasakyan mamayang hapon. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Makati City. Wala pa rin pasok ngayong araw sa mga paaralan sa Ormoc City at Cananga, Leyte na malubhang na pinsala ng lindol. Ito ay upang bigyan daan ang debriefing sa mga guro. Unang isinailalim sa debriefing ang mga guro para tumulong sa debriefing naman sa mga mag-aaral. We have already instructed our school heads nga in the meantime nga kulang kita in classroom, they will be implementing in kuanlanay shifting until sa time nga makahimo kita ng mga temporary learning spaces. At samantala, umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang pinsalang idinulot ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte. Umabot naman sa mahigit 300 ang kumpirmado na sugatan sa malakas na lindol sa probinsya.
May report si Leia Ilagan. Nadagdagan ang bilang ng mga naitalang nasugatan sa naganap na 6.5 magnitude na lindol sa Leyte noong isang linggo. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, umabot na ito sa 351. Nadagdag sa listahan ang bilang ng mga dinala sa mga private clinic. Kaugnay nito, patuloy na pinag-iingat ng NDRRMC ang mga residente, lalo na't madalas ang nangyayaring aftershocks na umabot na sa mahigit 900. Patuloy pa rin po kayo makakaranas ng mga pag-inig sa inyong lugar. Napakahalaga po talaga na meron tayong paghahanda sa ating pamilya. Bagamat meron na, makikita natin halos 100 bawat araw ang aftershocks na inyong nararanasan. Patuloy maging kalmado pero alerto para sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Umakyat na rin sa mahigit 107 milyong piso ang halaga ng pinsala kung saan kasama sa mga naapektuhan ang 80 paaralan, 5 health facilities, 29 na public at government establishments at 2 commercial buildings. Nananatili naman sa 70 pamilya ang nasa evacuation centers na ang karamihan ay biktima ng landslide. The local government is initiating an emergency shelter for them. Kasi hindi na natin, alam mo, yan ang panawagan naman natin sa ating mga kababayan, wag na silang bumalik. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Aguinaldo. Nabisita na kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Ormoc City at binigyan ng briefing ang mga ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Nag-inspeksyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lugar na lubang naapektuhan ng magnitude 6.5 na lindol sa Ormoc, Leyte kahapon. Kabilang narito ang mountain barangay na nakatayo mismo sa ibabaw ng Philippine Fault. Matapos nito ay nag-ulat na ang iba't ibang ahensya kaugnay ng rehabilitasyon sa disaster-affected areas. Ayon sa Department of Energy, target nilang maibalik ang 100% ng power supply sa Eastern Visayas sa July 31. Ang LGU naman, nakahanap na ng relocation sites para sa mga nakatira sa ibabaw ng Philippine Fault na naging sanhi ng lindol sa rehiyon. Sa susunod na buwan ay sisimulan na nila ang pagpapatayo ng permanent housing kapag nakuha na nilang pondo para dito. Immediate relief and rehabilitation. Covered na ho siya. No? For example, I just released 637 million for the SWD. This kapipirma ko lang po for her. Okay. And then yung nasama na rin po yung Yolanda po. We will address that question. 4 na taon nung nakatiwangwang dyan. We will also do that within 3 months. Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang mabilis na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol sa lalawigan. I am glad that the response of the national government was immediate and although not really very ideal in the sense that during emergencies we cannot really be on our best element because we had to divide our attention between the safety of the people and the assessment that would come later. But I note now that mayroon naman palang mga immediate response for every field. Samantala, bago umalis ang Pangulo sa Ormoc, nagbigay muna ito ng tig 20,000 pesos na financial assistance sa pamilya ng nasawi sa Ormoc at Cananga at 10,000 naman sa mga nasugatan. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Ormoc City. Samantala, nagsagawa ng earthquake at tsunami drill ang Davao City ngayong araw. Mula sa Davao City, may report si Marisol Montaño live. Go ahead, Marisol. Magandang umaga, Kim. Libu-libong Davaoenyo ang nakiisa sa isinagawang citywide earthquake and tsunami drill ngayong umaga. Pagtungtong ng alas 10:45, tumunog na ang mga sirena sa syudad at sa mga barangay hudyat na pagsisimula ng drill. Sa Holy Cross Davao College, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga estudyante pagkatunog ng sirena. Ganito rin ang senaryo ng mga Davaoenyo sa iba't ibang lugar.
Sa Crocodile Park Maay Diversion, mahigit 100 pulis ang naging pasyente sa ginawang mass casualty scenario. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office, ang kaibahan ng isinagawang drill ay kinakailangang mag-survive ang mga residente sa earthquake na may kasamang tsunami. Pangunahing evacuation areas ng mga residente ang Rizal Park at Quezon Park, ngunit ayon sa DRRMO, sakaling may tsunami ay kinakailangang pumunta sa mas mataas na lugar ang mga residente. Bago pa ang drill, mahigpit na ipinananawagan ng DRRMO sa mga residente na seryosohin ang drill at ipinagbabawal din ang pagkuha ng mga litrato. Nakatakdang sumailalim sa mga serye ng pagsasanay at seminar ang mga miyembro ng Disaster Action Team upang mas mapalago ang kanilang kaalaman sa pagresponde sa mga kalamidad. At yan muna ang update dito mula sa Davao City. Balik sa inyo, Kim. Salamat Marisol Montaño, nag-uulat mula sa Davao City. Sa iba pang balita, nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na iba-blacklist ang lahat ng Uber at Grab na mahuhuling kolorum o walang kaukulang permit. Narito ang report ni Joan Nano. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga traffic law enforcer ng LTFRB ang mga kolorum na Transport Network Vehicle Service na bumabiyahe sa mga lansangan. Kasunod ito ng pahayag ng pamunuan ng Uber at Grab na marami sa kanilang mga miyembro ang nag-ooperate kahit walang mga provisional authority at certificate of public convenience. Kaya naman nangangamba ang ilang mga driver na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng PA at CPC. Malaking kakabahan po bilang isang peer driver at lalo na po yung driver lang, siyempre hindi rin alam ang gagawin kung paano. Napakalaking bagay din sa amin, siyempre ang bumibiyahe at tanong din namin po sa mga kliyente namin na tagi-Grab, talaga namang malaking tulong sa kanila at nangangamba din po sila na nabalitaan nila, paano niya kuya, patitigil na daw. Sa ngayon ay pinagsusumiti na ng LTFRB ang Uber at Grab ng updated na listahan ng kanilang mga miyembro at iba pang mga dokumento hinggil sa kanilang operasyon. Isang technical working group ang binuo ng ahensya upang mapag-aralan ang gagawing renewal sa accreditation ng Uber at Grab. Hinihintay pa sa ngayon ng LTFRB ang mga hinihingi nilang record bago magdesisyon kaugnay sa gagawing panghuhuli ng mga kolorum na TNVS. Ngunit ipinagpaon na ng ahensya na ang lahat ng mga mahuhuling kolorum ay posibleng kanselahin na o hindi na payagang i-renew ang kanilang accreditation. Plano rin nilang irekomenda sa LTO na isama sa blacklist ang lisensya ng mga mahuhuling driver. You book your ride, pagpasok mo hanapan mo sila ng PA or ng CPC. Pag walang PA or CPC, kolorum yon. Pwede nang hulihin yon. Nothing will prevent LTFRB from doing just our regular function, which is enforcement. Nag-expire ang accreditation ng Grab noong July 3 habang ang akreditasyon ng Uber ay nakatakdang mapaso sa susunod na buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iniakyat ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa Korte Suprema ang kaso ng tinaguriang Ilocos 6 o sangkot sa umano'y pagwaldas sa tobacco excise tax. May report si Roderick Mendoza. Dumulog na sa Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos kaugnay ng pagpapakulong ng Kamara sa tinaguriang Ilocos 6. Halos 2 buwan nang nakakulong ang 6 na empleyado ng provincial government matapos tumangging magsalita sa pagdinig ng Kongreso. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y anomalya sa pagbili ng mga sasakyan gamit ang 66 million pesos na share ng probinsya sa tobacco excise tax. Ayon kay Marcos, nais niyang dumalo sa susunod na pagdinig sa July 25 pero marami ang nagsasabing iipitin lamang siya bukod pa sa bantang ipakukulong din siya ng House Committee. Pinagpipilitan kong pumunta. Subalit yun nga, maraming ang nagsasabi na don't attend. I-boycott dahil hindi patag ang laban sa Kongreso. Sa kanilang petisyon sa SC, hinihiling na palayain ang Ilocos 6 at patigilin ang pagdinig ng Kamara. Humihingi rin ng proteksyon si Marcos mula sa korte dahil sa pagbabanta umano ni Congressman Rudy Fariñas. Ang hinihingi po natin dito na pigilan po ang hindi makatarungang pag-conduct ng kanilang investigasyon na ngayon ay hindi na lang investigasyon kung hindi inquisition na po. Tinutugis na po ang mga testigo. Tinutugis na po at tinatakot po si Governor Amy. Muli ring sinabi ni Marcos na away politika lamang ang dahilan ng lahat. Dati anyang kapartido si Fariñas at kasama pa noon sa pamamahagi ng kinikwestiyong mga bus, multicab at mini truck.
Mismong anak at pamangkin ng kongresista na mga kapitan sa Lawag City humingi rin ng mini truck. Rudy Cesar G. Fariñas II, anak ni Congressman Fariñas. Pati siya nagre-request ng multicab, ng mini truck. Nung pinamigay yung mga mini truck, sino yung tumataginting na konsorte ko dito? Kundi naman si Congressman Fariñas. Kasama ko sa pamimigay, kasama ko kasi 1 Ilocos Norte pa kami noon. Ngayon, iba na ang usapin dahil sa matinding politika. Pasado umano sa COA ang pagbili sa mahigit 100 mini truck at multicab. Wala pang pahayag sa ngayon si Fariñas tungkol dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At kaugnay po ng balitang yan, mariin namang itinanggi ni Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas sa mga paratang ni Governor Amy Marcos na politika ang dahilan kaya siya ginigipit ng kongresista. Sinabi ni Fariñas na hindi dapat matakot na humarap sa hearing si Marcos kung wala siyang kasalanan. Ayon kay Fariñas, kung legal ang pagbili sa mga sasakyang gamit ang pera mula sa tobacco excise tax, bakit ayaw magsalita ng Ilocos 6? Damay si Marcos sa kaso dahil aprobado niya ang pagbili ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng 32.6 million pesos na isa man sa mga ito ay wala umanong na-deliver. At sa iba pang mabalita na ibalik na sa serbisyo si Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasama na sangkot sa pagpastang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. May report si Mon Hocson. Balik pwesto na si Police Superintendent Marvin Marcos at 18 pulis na kasama nitong sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito'y matapos na maklear sa kasong administratibo. Mula sa CIDG 8, pamumunuan ni Marcos ang CIDG Region 12. Kasama nito ang ilan sa mga pulis na kasamang nasuspinde habang ang iba ay nailipat sa Central Visayas. Pinabulaanan naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na may tuturing na impunity o ligtas sa parusa ang naging desisyon na maibalik sa tungkulin si Marcos. Pinakita man natin na gumana yung justice system natin, di ba? Tumatakbo. That's normal. Kung yung drug pusher o drug lord may kiniklaim sila na due process, bakit hindi natin pwede ibigay doon sa pulis? Dagdag pa ng PNP Chief, kailangang harapin ng mga ito ang kasong homicide sa DOJ. Hindi man ako nag-decide noon. Ha? May investigation man na dinaanan, yung criminal from murder binaba sa homicide, DOJ ang nag-decide noon. Hiling lamang ni PNP Chief Ronald De La Rosa kay Superintendent Marvin Marcos na magtrabaho ito ng mabuti at maayos at ipakita na isa siyang matinong pulis matapos ang pagkakasangkot nito sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Ronald Espinosa Sr. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At sa kaugnay na balita, nagpahayag naman ng pagkalismaya ang ilang senador sa ginawang pagbabalik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa serbisyo ay Superintendent Marcos at 18 pa niyang kasamahan na nakasuhan dahil sa Espinosa Slay case. Narito ang report ni Maki Libradilla. Kinuwesto ng ilang senador ang naging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo si Superintendent Marvin Marcos at ang 18 pulis na sangkot sa Espinosa Slay case. Ayon kay Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, nakababahala ang naturang hakbang lalo't lumabas sa investigasyon ng NBI at Senado na isang kaso ng murder ang nangyari. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, hindi maganda ang implikasyon ng pag-reinstate sa grupo ni Marcos. Napamura naman si Senator Panfilo Lacson sa hakbang na ibalik sa serbisyo si Marcos. Sinabi naman ni Senator Antonio Trillanes na hindi lang pinakawala ng Pangulo ang mga mamamatay tao, binigyan pa ito uli ng tsapa at baril upang muling gumawa ng krimen dahil sa takot na baka magsalita ang mga ito at ituro siyang may kaugnayan sa kaso. Ayon naman sa CHR, maaari itong magbigay ng konotasyon na makalulusot sa pananagutan ng mga pulis na nasangkot sa pamamaslang ng mga drug suspect. Ito ay nagko-contribute sa culture of impunity. Nagkakaroon rin siyempre ng takot at pag-aalinlangan ng publiko na kapag sila naman ay naging biktima or nalagay sa parehong sitwasyon ay hindi sila makakamit ng hustisya.
Ilang ulit nang sinabi ng Pangulo na poprotektahan niya ang mga pulis na mahaharap sa reklamo dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Give me a good reason why I should not protect government men, security forces and all. Pero mga human rights magsabi, inhuman. I have to protect the humans before I can even think of doing what for the inhuman. Iginiit naman ng Malacanang na angkop na maibalik si Marcos sa pwesto. Gayunman, ipinauubayan na nito sa PNP Internal Affairs Service ang pagpapaliwanag sa naturang desisyon. Maaari namang iapila ang issue sa National Police Commission. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ikinonsulta ng Philippine National Police o PNP sa mga leader ng rallyista at iba pang maapektuhan ng rally ang security plan sa araw ng State of the Nation Address sa July 24. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancho kaugnay ng balitang yan. Yes, Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Kim. Papayagan pa rin ang mga rallyista na makalapit sa batas ng pambansa sa July 24, katulad na naging arrangement ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay QCPD District Director, Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, maaari pa rin sila makapasok sa eastbound ng IBP o Batasan Road at makapagsagawa ng programa sa distansyang 200 to 300 meters sa South Gate na House of Representatives. Katulad ng unang zona, Kim, walang ipopwestong container vans ang PNP sa daan at walang mga bitbit na baton at shield ang mga polis. Sinabi rin ng Bureau of Fire Protection o BFP na hindi rin sila gagamit ng water hose sa mga rallyista maliban na lamang kung ipag-utos ito ng ground commander ng PNP. Dagdag naman ni NCRPO Chief Oscar Albayalde, maximum tolerance sa mga rallyista ang i-implementa nila at hanggang maaari ay hindi nila titigilan ang protesta maliban na lamang kung may nilalabag na ang mga rallyista na batas. Ginagarantiya naman ni Bayan Secretary General Renato Reyes ang PNP na magiging mapayapa ang kanilang pagdaraos ng protesta sa zona. Sa 23 linggo pa lamang anya ay magsisimula na ang kanilang malawakang protesta na dadaluhan ng ilang mga miyembro pa nila mula sa Visayas at Mindanao. Si Sentro anya ang kanilang rally sa paniningil sa Pangulo sa kanyang mga hindi pa natutupad na pangako. Samantala, Kim, sinabi naman ng PNP na dahil iniutos ng Pangulo na huwag magsara ng kahit anong kalsada sa zona, hahatiin na lang anya ng PNP ang Commonwealth papuntang Batasan upang hindi na masyado maantala ang mga motorista. Pinayuhan ng PNP ang publiko na hanggat maaari ay dumaan sila sa Mindanao Avenue, gamitin ang Sauyo Road at pwede sila lumabas sa Dahlia at Fairlane kung papunta sila ng Fairview manggagaling ng QC Circle at vice versa. Sa mga oras na to, Kim, ay nagsasagawa ng inspeksyon ang ating mga polis dito sa Commonwealth Avenue at sa Batasan Road kung saan balak nilang i-deploy ang mahigit 6,000 mga polis para sa seguridad ng zona sa July 24. Kim? Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat mula sa Quezon City. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr. bilang pinakabagong miyembro ng Supreme Court. Bukod kay Reyes, itinalaga rin ng Pangulo si Retired General Ed Del Rosario bilang Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Ma-report si Rosalie Cos. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Supreme Court Associate Justice si Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr. Si Justice Reyes ang pangatlong Associate Justice na itinalaga ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Pinalitan nito ang nagretirong si Associate Justice Bienvenido Reyes. Samantala, ang dating Defense Undersecretary, NDRRMC Executive Director at retired Army General na si Ed Del Rosario ang itinalaga bilang bagong chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Si Vice President Leni Robredo ang dating may hawak sa pwesto, subalit nag-resign ito. Nagbitiw naman sa pwesto si Del Rosario bilang NDRRMC Executive Director sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa health reasons. Magugunit ang tinulugsan noon ng NDRRMC dahil sa mabagal umanong pagresponde at paglalabas ng ulat sa bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Si Raul Lambino naman ang itinalaga bilang Administrator at Chief Executive Officer with Cabinet rank ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA.
Si Lambino ay dating abogado ni former President Gloria Arroyo sa na-dismiss na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod, AFP at PNP babaguhin ang lawak ng saklaw ng martial law sa Mindanao sa isusumiting position paper sa Pangulo ngayong araw. 8 membro ng NPA nasawi sa sagupaan ng militar sa Compostela Valley. Rescue operation sa pulis na dinukot ng marebelde nagpapatuloy. Convicted big-time drug lord sa New Bilibid Prison, irerekomenda ng Dangerous Drugs Board na ilipat sa mga kulungan sa probinsya kaugnay ng panunumbalik ng illegal drug trade sa Inaasang isusumite na ngayong araw ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang rekomendasyon kaugnay ng martial law sa Mindanao. May report Simon Hocson. Posibleng irekomenda ng PNP at AFP kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabago sa lawak ng masasakop ng batas militar sa Mindanao sakaling palawigin ang 60-day period nito. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, marami silang isinasaalang-alang sa kanilang rekomendasyon. Baka mabawasan siguro. Mabawasan. Nag-uusap kami, baka mabawasan or buong Mindanao pa rin. Depende na, mag-uusapan. Ngayong araw nakatakdang isumite ng AFP at PNP ang kanilang position paper kaugnay sa planong extension ng martial law. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, posible naman na samantalahin ng Pangulo na i-anunsyo ang pagpapalawig sa batas militar kasabay ng State of the Nation address nito sa July 24. Posible. Basta bago matapos ang 60 days, kinakailangan magkaroon na po ng desisyon sa ating mga otoridad. Sa July 22, magtatapos ang 60-day period ng martial law declaration ni Pangulong Duterte. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, nanawagan ng grupo ni Senator Leila de Lima sa Korte Suprema na desisyonan na ang petisyon na humihiling ng joint session ng Kongreso para talakayin ang martial law sa Mindanao. Makakausap natin sa telepono si Roderick Mendoza, kaugnay ng ulat. Roderick? Yes, Lord, naghain ng manifestation ang grupo ni Senador Leila de Lima upang himukin ang Korte Suprema na magdesisyon na sa kanilang petisyon na utusang magdaos ng joint session ang Kongreso. Ayon sa kanilang abogado na si dating Solicitor General Florin Hilbay, napapanahon na upang magdesisyonan ang petisyon lalo na't mapapaso na ang deklarasyon ng martial law sa July 22. Mahalagaan niya ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil magsisilbi itong gabay ng Kongreso sa mga kaparehong sitwasyon at dahil sa planong palawigin pa ang pag-iral ng batas militar. Ayon pa kay Hilbay, sakaling hindi madesisyonan ang petisyon hanggang sa Martes ay magiging moot na ito. Pero hindi ito dahilan upang wag nang magdesisyon ang Korte dahil maaaring maulit sa hinaharap ang ganitong sitwasyon. Iginit din ng abogado na obligasyon ng Senado at Kamara sa ilalim ng saligang batas na magdaos ng joint session at reviewin ang basehan ng deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. Pinaimbestigahan na ng Malacanang ang ulat na umano'y grupo na ginagamit na front para makapasok sa bansa ang mga terorista. May report si Rosa Licoz. Pinabeberipika na ng pamahalaan sa militar ang ipinahayag kamakailan ni Turkish Ambassador to the Philippines Ezra Kankerer na may mga nakapasok ng Turkish terrorists sa bansa. Partikular na tinutukoy ang mga miyembro ng Fethullah Gulen Movement na nagpasimuno umano ng kudita laban sa Turkish leader noong 1 taon. Ang naturang samahan ay sinasabing nagpapatakbo ng mga paaralan sa Turkey at sa iba pang panig ng mundo kabilang na umano sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posibleng nandito sa bansa ang naturang grupo base na rin sa mga natatanggap nilang report. Most likely dahil yun nga, lahat ng mga jihadist na gustong pumunta sa Syria at Iraq, wala man sila ibang approach kundi dumaan through Turkey. May mga advisory na naman yung mga ISIS
leaders na you can go to Southern Philippines. Patuloy namang inaalam ng AFP kung may katotohanan ng impormasyong ito. I have to tell you, with all honesty, that we did not have as far as I was concerned. However, there was information available to our monitoring units of similar nature that they have been closely following and still determining if its veracity is true. Tiniyak din ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na papapanaguti ng pamahalaan ang anumang samahan o organisasyong ginagamit bilang kasangkapan ng mga terorista at sumusuporta sa mga kriminal nitong gawain. Dati nang nabanggit ni Pangulong Duterte na may mga banyagang terorista na nakapasok sa bansa gamit ang mga lehitimong organisasyon. They were all around, including the Caucasian-looking guys. But in recent encounters, we have killed a lot of them. Sa kasalukuyan din, sinisikap ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa ibang bansa upang labanan ang banta ng terorismo na itinuturing ngayong global threat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sinisikap ng PNP Davao na mailigtas ang pulis na dinukot ng New People's Army sa Compostela Valley. Samantala, 8 NPA ang iniulat na napatay sa pakikipagsagupa sa militar sa La Compostela Valley. Narito ang report ni Marisol Montaño. Nagsagawa na ng pursuit operation ang militar laban sa rebeldeng grupong New People's Army upang sagipin ang pulis na dinukot ng mga ito sa Compostela Valley noong Merkules. Kinilala ang pulis na si PO1 Alfredo Basabica Jr. na nakadestino sa 2nd Platoon, Davao Oriental Provincial Public Safety Company sa Barangay Aliwagwag, Katiil, Davao Oriental. Ayon sa Police Regional Office 11, dinukot si Basabica habang nakasakay ito ng bus pauwi ng Davao City. The incident happened in Compostela, boundary of Davao Oriental. Dahil yung bus niya coming from Katiil, papunta siya ng Davao City via Compostela. So doon there was a checkpoint by men wearing fatigues. Siguro kala niya army. Of course, we will exert maximum effort to rescue our comrade in arms at dapat makuha namin siya sa kamay ng mga CPP-NPA. But of course, we don't negotiate with terrorist organizations. Patay sa sagupaan sa militar ang 8 miyembro ng NPA sa Laak, Compostela Valley kahapon ng umaga. Nagsagawa umano ng tactical offensives ang 10th Infantry Division matapos itong makatanggap ng report na maghahasik ng kaguluhan ang rebeldeng grupo sa Combal Province at iba pang bahagi ng Davao Region kontra sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte. Naharang ng militar ang 40 armadong rebelde mula sa Pulang Bagani Command 4 na nauwi sa bakbakan. Agad namang nagsitaka sa mga rebelde at inabandona ang mga kasamahan nitong nasawi. 5 M16 Armalite rifles at M60 machine gun ang na-recover sa encounter site na nagamit ng mga rebelde. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Compostela Valley. Bumuo na ang AFP ng investigating body na magsisiyasat sa sumablay na airstrike sa Marawi City na ikinasawi ng 2 sundalo. May report si Lea Ilagan. Masusing pinaiimbestigahan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang sumablay na airstrike noong Miyerkules na ikinasawi ng 2 sundalo at ikinasugat ng 11 iba pa. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, hindi na muna gagamitin ang FA-50 aircraft ng pamahalaan hanggat hindi natutukoy ang sanhi ng offshoot nito. The Armed Forces is suspending the use of that particular aircraft for any further airstrike until such time that the cause of the accident has been determined or the failure of the equipment has been determined. Muli namang sinabi ni Padilla na hindi sa mga sundalo tumama ang bomba, kundi sa gusaling malapit sa mga ito. The bomb fell in an area proximate to a building where some of our men were staying. And the ensuing blast caused part of that building to collapse. Paliwanag pa ng General,
Tagumpay ang halos 70 misyon ng FA-50 at itong Miyerkules lamang ito sumablay. I'd like to convey to you that the aircraft that has been used has had a very high success rate. Of the almost 70 missions that was performed by the aircraft, except for this incident, all of their missions, they hit their targets. Ayon pa kay Padilla, hindi mapipigil ng naturang insidente ang patuloy na pagsasagawa ng airstrike laban sa mga terorista sa Marawi gamit ang iba pang aircraft ng AFP. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Aguinaldo. Ipinahayag ng National Nutrition Council na umaabot na sa 30 sanggol ang malnourished na nasa evacuation center sa Lanao del Norte. Narito ang report ni Jackie Estacion. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Department of Health Region 10 ang mga sanggol at maging ang mga bata at buntis na evacuee sa Lanao del Norte. Kasunod ito ng pagkamatay ng 9 na buwang sanggol sa isang evacuation center sa Baluwi, Lanao del Norte noong July 1 dahil sa pulmonya at malnutrisyon. Lumabas sa pagsusuri na 34 sa 600 sanggol na may edad 6 hanggang 9 na buwan ay moderately or severely acute malnourished. What we found out is medyo marami tayong acutely malnourished na internally displaced from Marawi. 4 umano sa mga ito ay na-confine na at kasalukuyang ginagamot sa Gregorio Luke Memorial Hospital. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang Infant and Young Child Feeding Program at pagbibigay ng micronutrient powder sa mga nagpapasusong ina. Sisimulan na rin ngayong linggo ang egg feeding sa ilalim ng An Egg a Day is Okay program sa mga internally displaced persons sa evacuation centers at maging sa mga home-based IDPs. We coordinate with the local nutrition committees. For example, sa Cagayan de Oro, nag-coordinate na kami with the City Nutrition Office na bisitahin nyo yung mga evacuation centers and try to find out meron ba tayong ma-identify na malnourished. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Bibigyan ng lokal na pamahalaan at ng Department of Labor and Employment ng mapagkakakitaan ang mga iligalon na nawalan ng trabaho dahil sa Marawi crisis. May report si Weng Fernandez. Maglulunsad ng tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged at displaced workers o TUPAD ang lokal na pamahalaan ng Iligan City sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment. Pangunahin na bibigyan ng emergency employment ang mga Iliganon na nawalan ng trabaho dahil sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Nakita namin those constituents namin from Iligan City who we believe are also directly affected by the Marawi crisis because they are working in Marawi City. Idideploy ang mga identified na displaced workers sa iba't ibang government offices tulad ng City Engineer's Office, City Administrator's Office, CSWD at iba pa. Iligan City was given by DOLE of 875 slots. And so, nag-gather kami yung mga workers na doon nga, not necessarily skilled, but nagtrabaho sila, be it mga menial tasks lang, like mga labandera sila, or they are just plain laborers, for as long as nagtrabaho sila doon sa Marawi. Para sa nais maka-avail ng naturang program, kailangan lamang na magpasa ng documentary requirements. Magtungo lamang sa opisina ng City Social Welfare Development ng Iligan City para sa karagdagang impormasyon. Maaring makatanggap ang mga ito ng daily minimum wage na 338 pesos. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Irerekomenda ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si Retired General Dionisio Santiago bilang bagong hepe ng Bureau of Corrections. Kasunod dito ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Bucor Director General Benjamin de los Santos dahil sa issue ng panunumbalik ng illegal na drug trade sa New Bilibid Prison. Natanggap na kahapon ng Secretary Aguirre ang resignation letter ni de los Santos at isusumite ito sa Malacanang ngayong araw para aksyonan. At tatalaga lamang ni Santiago bilang chairman ng Dangerous Drugs Board. Itutuloy ng Commission
On elections, ang printing ng mga balota sa susunod na linggo kahit wala pang desisyon ang Kongreso sa panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. May report si Aiko Miguel. Sisimulan na sa susunod na linggo, July 20, ang pag-imprenta ng balota para sa barangay at SK elections sa Oktubre. Ayon sa COMELEC, bagaman wala pang desisyon ng Kongreso, hindi nila pwedeng itigil ang mga dapat ihanda para sa halalan. Definitely kailangan ituloy yan, no? Kasi wala pa naman tayong batas na nagsasabing huwag itutuloy. Pag hindi natin ituloy yung printing, whether in July or dun sa aming pinaka-deadliest deadline in the middle of August, baka magka-problema tayo in terms of getting ready for the barangay kung sakaling matuloy nga, no? Hihintayin ng COMELEC hanggang sa susunod na buwan ang pinal na desisyon ng Kongreso. Umaasa pa rin ang komisyon na isa sa mga bibigyang prioridad ng Kongreso sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo ang pagpapasya sa panukalang muling ipagpaliban ng October polls. Basically, hindi rin talaga makaka-react ang Congress. Even if they wanted to pass a law right now, this very minute, they can't because they're not in session. No? To just slow down the preparations a little. Kaya nga, nababanggit natin na pwede tayong magbagal-bagal hanggang middle of August. No? It will not be a full stoppage of work, certainly. Samantala, sa tinatayang 5 hanggang 6 na bilyong pondo ng COMELEC na nakalaan sa barangay at SK elections, wala pang siguradong halaga kung magkano ang magagastos ng COMELEC dito hanggat hindi pa tiyak kung tuloy ito sa Oktubre. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Irerekomenda ng bagong talagang chairman ng Dangerous Drugs Board sa Department of Justice na ilipat sa sub-prison sa probinsya ang mga convicted drug lords sa New Bilibid Prison. May report si Grace Casin. Panahon na umano upang permanenteng alisin sa New Bilibid Prison ang mga convicted big-time drug lord. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga, sinabi ni New DDB Chairman Retired General Junicio Santiago na itong nakikita niyang paraan upang makontrol ang paglaganap ng iligal na droga sa NBP. Irerekomenda niya rin anya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ilipat sa Montible, Palawan Sub-Prison ang drug lord na si Peter Ko. Ang tanong ko, bakit nandiyan yan? Yan pasimuno. Ilayo mo siya, segregate mo siya. Put him where in his rightful place. Kung papayag Secretary Aguirre, papadala ko sa Palawan yan. But can you suggest that? Isasuggest ko talaga. Okay, so ito, kasi di naman... Baka makinig sa akin Secretary Aguirre. Yes, pero kasi... Dati na umanong ipinatapon ni Santiago si Cosa Leyte noong siya pa ang pinuno ng Bucor. Subalit nang maalis siya bilang direktor ng Bucor ay nakabalik ang mga drug lord sa state penitentiary at ipinagpatuloy ang kalakaran ng droga sa loob ng kulungan. Nasaan si Peter Ko during my time? Di ba nabalik ulit? Inalis mo tas nabalik ulit? Wala na ako. 5 million ang offer sa akin yan. Nakabalik siya. Hindi ko malaman ba siya nakabalik. 5 million offer sa'yo para? Tanggalin ko siya sa Leyte. Marami pa ang mga dapat ayusin sa sistema ng Bucor, lalo tila bumabalik na naman ang kalakalan ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Umaasa si Santiago na pakikinggan ni Secretary Aguirre ang kanyang rekomendasyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis sa buy-bust operation sa Maynila kagabi. May report si Victor Cosare. Dead on the spot ang isang alias Pilay na kilalang drug pusher sa Gomez Street sa Pandacan, Maynila bandang alas 10 kagabi. Ayon sa otoridad, kabilang ang suspect sa drug watch list ng Station 10 ng Manila Police District. Nang isinasagawa ng Drug Enforcement Unit ng MPD ang buy-bust operation ay nakatulog umano ang suspect. Bumunot ng baril at pinaputukan ng mga pulis. Napatay ang suspect sa engkwentro ngunit walang nasugatan sa panig ng pulis. Na-recover sa suspect ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at ang ginamit nitong baril. Aminado naman ang mga kamag-anak nito sa iligal na aktibidad ni alias Pilay na nagsimula pa umano matapos itong maulila sa magulang. Inaalam pa ng mga otoridad kung may mga kasamahan ang suspect sa lugar kung saan talamak umano ang bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines.
Patay ang isang notorious na hold-upper sa Parañaque City matapos na makipagbarilan sa mga pulis kaninang madaling araw. May report si Renante Ponte. Nakasalubong umano ng rumorondang mga pulis ang isang notorious na hold-upper sa Kaboyboy Bridge na Iya Road, San Dionisio sa Parañaque City kaninang madaling araw. Ngunit sa halip na tumigil nang sitahin ito ng mga pulis, ay agad umano itong nanlaban, bumunot ng baril at pinaputukan ang mga otoridad. Dito na gumanti ang mga pulis hanggang mapatay ang sospek. Kinilala lamang ang sospek na si Antonio Advinculado alias Plang Plang na miyembro umano ng notorious na robbery hold-up group sa area ng Naiya Road. Na-recover sa sospek ang caliber 22 na baril at isang sachet na suspected shabu. Napag-alaman ng mga pulis na bago ang insidente ay may hinold up umano na babae ang sospek sa Naiya Road na agad nagreklamo sa presinto. Naghihinagpis naman ang asawa ng sospek at ayon pa sa kanya, ilang araw nang hindi umuwi sa kanila ang asawa. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Fima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Linuwal na nening PNP ang resulta na ning DNA test karing mapilang ebidensya king pamakamate kang Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel. Itang blood sample iba't king ka ginamit na kanuan niyang inugsede king dagat ing biktima, tinugmaya kanu king sa live swab na ning inda na ning mayor. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Kumbinsido ang Police Regional Office 7 nga aduna na sila igo nga ebidensya batok sa mga suspect sa pagpatay kang Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel. Kinihuman makumpirma nga nagtakdo ang DNA gikan sa inahan sa alkalde ug sa nakuha nga blood sample sa bangka nga giingong gigamit sa grupo sa asawa ni ini nga si Bohol Provincial Board Member Nino Ray Boniel aron ilabay ang lawas sa biktima. Part ng ating ebidensya yan yung official result ng DNA testing na nakuha ng yung sample na blood stain doon sa boat na ginamit doon sa crime, and then yung mga sample sa family ni Mayor Boniel. Sumala kang PRO 7 Director Police Chief Superintendent Nolita Linio usa kini sa mga indikasyon nga patay na ang alkalde. Welcome sa atin yun. Anything na pwede naman nilang gawin pwede naman yun. So walang problema sa atin. Kung ano yung sasagutin natin lahat sa korte yan. Kung ano yung mga questions nila about the investigation that was conducted in this case. Kalabot ni ini kutob na lang karon ang katapusang adlaw sa search and retrieval operation sa lawas. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue, Cebu. Iimbestiga na ning Buinian Police ing motibo king pamamaril daring riding in tandem criminals king metong dang kayabe anyang Miyerkules. Samantala obliga na ning Department of Interior and Local Government ing may gitatlong dalang barangay officials sa Pongtanod dinalan lalam ning drug testing ang gapot hanggat panapon. Ining report ng Sherwin Pulubog. Isang pulis ang patay sa pamamaril sa Tulay Bato, Barangay San Antonio, Biñan, Laguna, mag-aalas 8 ng umaga noong Miyerkules. Kinilalang biktima na si SPO3 Ricardo Infante na nakadestino sa Biñan Police Station. Naisugod pa sa ospital si Infante ngunit binawian din ng buhay dahil sa mga tinamo nitong tama ng baril sa ulo. Ayon sa mga otoridad, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay galing sa duty nito nang biglang lapitan ng gunman at pagbabarilin. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang dalawang suspect na pawang nakasuot ng sombrero at tumakas sakay ng motorsiklo. At sa Bulacan, mahigit 300 mga barangay officials at tanod sa bayan ng Malolos ang isinasailalim ngayon sa drug testing ng Department of the Interior and Local Government. Kaugnay ito ng programa ng lokal na pamahalaan na sugpuin ang iba't ibang kriminalidad na may kinalaman sa iligal na droga. Ito'y matapos na maaresto noong Martes si alias Rodolfo, isang barangay tanod sa Kaingin, Malolos matapos mahulihan ng droga. Hindi bababa sa 300 yon.
At saka sa ngayon pa ay ongoing pa rin yung iba't ibang testing center dito sa Malolos. Kasi ay ibinibigay na deadline ng ating mayor ay hanggang bukas maghapon. Sa darating na Lunes naman, malalaman ang resulta ng isinagawang drug testing sa lungsod kasama ang Bulacan News Team. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Pinitnanin Davao Mayor Sara Duterte king atlong grupo ing task force sa mag-regulating hazardous substances ing Davao City. Samantala plano danggawang batas ing pangating border control points king Davao Region banga pasik nanganda ing seguridad ing lugar. Ining balita ng Dayan Ventura. Maski pakusgan pa ang pwersa sa task force sa mga nagabantay sa mga supplier o seller sa flammable o dangerous chemicals o uban pang hazardous o toxic substance sa Davao City. Subay kini human maamyendahan ang Executive Order No. 29 na nagabahin sa task force alang sa pag-inspeksyon, prosecution ug information advocacy team. Adunay mandato ang grupo sa pag-inventory monitoring ug inspection sa mga negosyong naay kalabutan sa chemical, labi na sa gapamaligya ug LPG. Ang butane manggod, it is a one-time use, so dili gyud siya angay nga i-refill. Sa laing bahin nagsugyot og pamalaod ang Philippine National Police Region 11 alang sa paghahimuong border control point sa rehiyon. This would serve as conglomeration of the different law enforcement agencies. There will be one area where the different law enforcement agencies and the local government units can inspect people for their identities. Tumong niini na mas mapakusgan pa ang seguridad ug bantayan ang lihok sa mga terorista mauusab ang mga sakyanang gawas sulod sa lugar. Gisugyot usab ang pagmugna og vehicle ug pedestrian screening areas. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan yung katamong balita, iba't yung miyayaliwang lugar king katamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga Gloria. Mahigit 4 na kliyente ng Parole and Probation Administration Office at kanilang mga kaanak sa Santa Rosa, Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Mayroong 1,500 na mga kliyente ang Parole and Probation Administration sa Calabarzon Region at mahigit 40,000 naman sa buong bansa. Karamihan sa mga ito ay mahihirap. At kasabay ng ika-41 anibersaryo ng Parole and Probation Administration, hinilig ng mga ito sa UNTV at Members Church of God International na matulungan ang kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang medical mission. Isinagawa ito sa Barangay Kanluran sa Santa Rosa City, Laguna. Aming kliyente ay talaga naman masasabi natin kung may kakulangan sa financial at hindi na sila talaga yung makakapag-avail ng mga medical fees. So, malaking tulong ito para sa kanila. Brother Eli Soriano, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa Parole and Probation. Mabuhay po kayo. Hindi po namin kaya na matugunan lahat ang kanilang pangailangan. Thank you po. Mahigit 400 mga kliyente ng PPA, kanilang mga kaanak at ilang mga residente sa Barangay Kanluran, Santa Rosa City ang napagkalooban ng iba't ibang medical services, libreng gamot at ng tulong na legal. Napakaligaya po namin sa pagkakaroon ng medical, dental, optical and legal mission kasi po kalimitan po sa ating mga kliyente hindi na po nakaka-afford na kumuha ng mga ganyang services. Umaasa naman ang PPA sa patuloy na suporta sa kanila ng mga private sectors upang malingap ang mga kliyente nilang hirap sa buhay. Sherwin Kulubong, para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!